Tayo po ay muling tutunghay ng ating pagbasa. Medyo mahaba pero ang babasahin na muna natin ay ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 2, mga talatang 41 hanggang 51. At ito ay kasama din ang Mateo 1:16, 18 to 21. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria, si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot at tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Kung mapapansin natin sa ating pagbasa ay binabanggit kung saan nagsimula ang angkan ng ating Panginoong Hesus. Sa bandang dulo ng ating pong pagbasa ay sinasabing magkasintahan si Maria at saka si Jose. Actually, pinagkasundo nga ito kasi alam naman natin na ang kasal sa kanila ay may mga iba-ibang stage. Sila ay nandoon pa sa tinatawag na betrothal stage. Wala pa sila doon sa ceremonial stage. At natuklasan ni Jose na nagdadalang tao si Maria, hindi sa kagagawa ng sinumang lalaki, kundi sa kagagawa ng Espiritu Santo, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos ang binhi niya sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sinasabi sa ating pagbasa na hindi pinahintulutan ng Diyos na tuluyang hiwalayan ni Jose si Maria. At kinausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Pero po akong natuklasan, nabasa na rin na ang mga panaginip ay mayroong iba't ibang pakahulugan. Sinasabi na ang unang pakahulugan ng panaginip, maaari daw ito ay bunga ng ating mga nabasa, iniisip, or huling nakita. Kaya kapag tayo ay natulog, ito yung ating mapapanaginipan. Kaya ang tawag nga dyan ay mga bungang isip. Pero sa Biblia ay meron ding sinasabi na ang mga panaginip, ito yung pamamaraan ng Diyos para gabayan ang isang tao. Sa pamamagitan ng panaginip, igina-guide niya ang tao katulad ni Jose sa ating pagbasa. Maraming kasaysayan sa lumang tipan na sa pamamagitan ng panaginip, kinakausap ng Diyos ang kanyang tinawag, ang kanyang tagasunod o ang kanyang isinugo sa pamamagitan ng panaginip. So ang panaginip pala ay hindi lang buwang isip, kundi ito din ay paggagabay. Pangatlo, napakakahulugan ng panaginip. Ang panaginip daw ay pagbibigay din ng babala o warning. So ang tao minsan ay kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip upang bigyan ng babala, upang bigyan ng advance instruction, warning, para ang tao ay hindi tuluyang mapahamak. At madalas sa lumang tipan, ganun ang pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang mga tinawag. Binibigyan niya ng babala ang sinumang tao. At alam mo naman natin na hanggang sa ating kapanahunan din, ang Diyos naman ay nangungusap sa ating mga panaginip. Diba? Lalo kung tayo ay sensitive sa Kanya, maiintindihan natin at maunawa ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Pag nangyari na, sasabihin natin, ito yung ipinahiwatig sa akin ng Panginoon. So yun yung uri at mga pakahulugan ng mga panaginip. Kasi may nagtatanong sa akin palagi, Brad, na panaginipan ko po kasi ito. Ano ba ang kahulugan nito? Ano bang ibig sabihin nito? So madalas sinasabi ko na ang panaginip, kaya natin napapanaginipan, bungang isip. Pangalawa, maaaring tayo ginagabayan. Maaaring ikatlo, tayo ay binababalaan. So yan yung mga iba't ibang mga pakahulugan ng panaginip. Puntahan na po natin ang ating pong pinakasusing talata, salita sa ating pagbasa.
Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Tingnan niyo, gabay ito pagigiya sa kanya, instruction. Normal sa tao na matakot o mangamba kapag may isang pagsubok na dumating na hindi inaasahan. Totoo yun Pagsubok sa kanya ito pagsubok din nga kay Maria di ba? Kahit naman sino ay nagigitla kung maayos ang takbo ang mga bagay-bagay at biglang may darating na mga hamon, di ba? Challenges ng buhay. Madalas ang pinakamadaling solusyon dito ay ang pagtakas, di ba? Totoo 'yun, pag-iwas, pag-alis, pagtatago, di ba? Kapag mayroong mga taong wanted sa batas, pag may mga taong nakagawa ng kasalanan sa isang tao, ang madalas na ginagawa ng tao ay pagtakas, pagtago, pag-iwas. Ngunit hindi natin maaaring takasan ang lahat ng mga suliranin. Kailangan natin itong harapin. Totoo yun. Kailangan talaga na hinaharap. Sapagkat kapag palagi nating tinatakasan, hinahabol tayo ng takot, pag-aalala, nervyos, hindi natin yun malalagpasan. Pero kung ating haharapin, isang biglaang takot lang, isang biglaang pangamba at pag-aalala lang, bakit naharap mo na Kailangan natin itong harapin tulad ni San Jose. Kailangan nating magising sa katotohanan ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Siguro kapag naintindihan natin ang lahat ng bagay na nagaganap sa ating buhay, na ito ay may dakilang layunin at dakilang plano ang Diyos, matatanggap natin ng maluwag sa ating puso Magkakaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa ating puso Maluwag nating matatanggap ang anumang bagay na hindi nangyayari sa ating buhay sapagkat naniniwala tayo na nandyan yung gabay patnubay, plano ng Diyos sa ating buhay. Walang mangyayari sa balat ng lupa kundi ang kabutihang kanyang ninanasa. Ituon natin ang ating mga puso sa dakilang kalooban ng Diyos sapagkat sa bandang huli, ito ay magdudulot ng minimithing tuwa at ligaya. Parang sinasabing magpatianod lamang tayo sa plano at gusto ng Diyos. Huwag nating sasalungatin katulad ni Jonas. Nang utusan siya ng Diyos na pumunta sa isang lugar, ano ang kanyang ginawa? Sinalungat niya ang utos ng Diyos. Kaya, imbis na siya ipagpalain, samahan ng ating Panginoon, pagsubok suliranin ng kanyang kinaharap, di ba? Ang pagtalima sa kanyang ninanais ay pakikiisa sa kanyang dakilang hangarin. Totoo yun. Ang pagtupad, ang pagtalima, ang pagsunod sa mga gusto ng Diyos na mangyari, ito ay pakikiisa natin sa kanyang dakilang hangarin, plano o gagawin. Isuko natin ang ating mga suliranin sa Diyos, humingi ng gabay kung paano ito malulunasan, at gumawa rin ng paraan upang lunasan ang kapighatian ng iba. Ito, challenge na rin ito sa atin Ano yon? Isuko natin, pagkatiwala natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng ating mga suliranin, humingi sa Kanya ng gabay, patnubay, kung paano natin ito mahaharap, malulunasan at mapagtatagumpayan at magugulat na lamang tayo na ang kaparaanan ng Diyos ang mag-aalis sa atin sa gitna ng kapighatian. At kapag ito ay naganap na sa ating buhay, yung katugunan, kasagutan, pagliligtas, tayo din naman ay magiging katugunan sa mga taong dumaranas din ng katulad ng mga dinanas natin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos ang palagiang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye!